Ah, payday. Yung feeling na parang wala kang problema sa mundo. Ang sarap sa pakiramdam, di ba? Bungaya ng lahat ng pagod mo. At kahit isang araw lang, pakiramdam mo, hari ka. Pero parang bula, biglang nawawala. Dadaan lang sa palad mo, pag-check mo sa ATM mo, ubus na naman. Ang mas sakit pa, di mo alam kung saan ba talaga napunta. Pamilyar ba sa'yo yan? Kung oo ang sagot mo, huwag kang mag-alala, hindi ka nag-iisa. Alam mo ba, ayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas, 34% ng mga Pilipino ay walang kahit anong ipon. As in, zero. Kaya pala pakiramdam ng marami sa atin, one day millionaire lang talaga tayo. So, ang laging tanong, hanggang dito na lang ba tayo? Paano makakatakas sa ganitong cycle? Posible ba talagang maging milyonaryo kahit alam mo na, sakto lang yung sahod? O pangarap na lang ba yan? Well, paano kung sabihin ko sa'yo na yung sagot baka nasa harap lang natin the whole time at nakatago ito sa isang program na baka hindi mo masyadong pinapansin. Ito ang Pag-ibig MP2 at hindi ito yung boring na government plan na iniisip mo. Ito ang isa sa mga pinaka-powerful pero pinaka-underrated na paraan para palaguin ang pera mo dito sa Pilipinas. Tingnan mo to, sa MVP2, yung average na kinikita ng pera mo, yung tinatawag nilang dividends, ay nasa 6 hanggang 8% kada taon. Tapos, ito yung best part, tax-free yan. Ikumpara mo yan sa bangko na halos wala pang 1% ang interest, tapos may bawas pang tax. Ang layo ng agwat, dito pa lang alam mo na kung saan mas mabilis lalago ang pera mo. At dito madalas nagkakamali ang marami. Akala nila, kailangan mo ng dambuhalang sahod para yumaman. Mali. Ang kailangan mo ay isang sistema. Ang kailangan mo ay consistency at oras, hindi swerte. Okay, so mag-compute tayo ng kaunti. Let's start small. Paano kung magtabi ka lang ng 3,000 piso kada buwan? Kung iisipin mo, wala pa yang 100 piso sa isang araw. Bawas lang sa kape o milk tea, kaya na yan, di ba? So, yung 3,000 mo na yan, after 10 years, dahil sa magic ng compounding, ibig sabihin yung pera mo kumikita na rin para sa'yo. Yan ay magiging mahigit kalahating milyon. 519,000 piso. Imagine mo yan. Pero, sandali lang, hindi pa tayo tapos kasi dito na magsisimula yung totoong magic. Paano kung ang goal mo talaga ay yung unang milyon? Okay, taasan natin ng konti. Kung kaya mong magtabi ng 7,000 piso kada buwan sa loob ng 10 taon, ang pera mo ay aabot ng 1,000,000 at 200,000 piso. Tama ang narinig mo, over 1.2 million pesos mula lang sa pagiging consistent. Okay, alam ko na yung iniisip mo. Teka, di ba naka-lock-in yan for 5 years? Paano kung bigla kong kailanganin yung pera? Yan yung laging kinatatakutan ng lahat, di ba? Pero, try mong isipin in a different way. Hindi yan kulungan. Actually, proteksyon yan. Proteksyon mula sa sarili mo. Yan yung magliligtas sa'yo sa mga biglaang 11.11 sale, sa mga deserve ko to na gastos. Pinipilit ka nitong maging disiplinado. At ito yung pinaka-importante sa lahat. Lilipas din naman yung 10 taon na yan, mag-invest ka man o hindi. So ang tanong lang naman talaga ay ito, gusto mo bang maging 10 years older lang? O gusto mo maging 10 years older na may 1,000,000 sa pangalan mo? Ang ganda, di ba? At yung mga hakbang para makapagsimula, sobrang simple lang. Una, magdesisyon ka, magkano ba talaga ang kaya mong i-commit buwan-buwan? Pangalawa, i-automate mo para di mo na to kailangang isipin. At pangatlo, bumuo ka ng isang no excuses environment. Labanan mo yung tukso na gumastos at mag-focus ka sa goal mo. Siyempre, paalala lang po na lahat ng pinag-usapan natin dito ay para sa educational purposes lamang. Mahalaga pa rin na kumonsulta ka sa isang professional financial advisor para sa payod na bagay sa personal na sitwasyon mo. Kita mo, ang pagiging milyonaryo hindi pala ito tungkol sa laki ng sahod. Nasa sistema, nasa disiplina at sa pagpapatrabaho ng pera para sa'yo. So, ayan na ang daan. Nasa harap mo na. Ang tanong, gagawin mo ba ang unang hakbang? Thanks for tuning in to Silent Wealth. Please subscribe and hit the notification bell so you never miss out on the latest tips and strategies to grow your wealth.